Unti-unti nang lumilitaw ang mga umano'y palpak na flood control projects na na-corner ng pamilya Diskaya. Pero sa gitna ng kinakaharap na issue, no-show ito sa itinakdang press conference kaninang umaga. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa San Pedro, Laguna. Hannah, ilan ba ang mga proyekto dyan ng sinasabing gawa ng kumpanya ng pamilya Diskaya? Corina, dito pa lang sa may San Isidro River sa San Pedro, Laguna, 2 projects ang hawak ng St. Gerard Construction ayon sa LGU. Yung isa dyan, tila tinipid daw sa materyales at itong pangalawa naman, hindi nakatulong sa pagpigil ng baha dito sa lugar. Ang dapat sana'y simpleng repair lang ng dike sa Santo Niño, San Pedro, Laguna na uwing perwisyo para sa mga residente. Around 2022, may inagos umano na backhoe. Tumama sa dike at may nadamay na bahay. Ang nakatakdang dapat umaksyon ang kontratistang St. Gerard Construction, isa sa mga kumpanya ng Diskaya family ng Pasig City. Dapat ayun lang i-repair nila. Ang nangyari, dahil sa tagal din siguro nila gumawa, nakatambay yung nila dyan, barge, then barge na may nakakargang backhoe, dumating si bagyo, nakaharang yung mga equipment nila dyan. Dahil nakatenga raw ang barge at backhoe ng kumpanya, hindi naging free-flowing ang tubig. Taong 2023, nang sabayan ng masamang panahon, gumuho raw ang porsyon ng pader sa likod ng water station kung saan nagtatrabaho si Michael. Sa kasamaan nun, kinakayod na pala yung ilalim ng lupa. Hanggang sa bumagsak na po yung pader namin dyan, yung dike rin namin. Itinuro pa ng mga residente ang likod ng water station na sila na lang daw ang nag-ayos. Naghanda na rin daw sila ng sandbags sakaling may panibagong pagguho. Dapat daw, last year pa natapos ang construction ng kumpanya rito. Pero ang progreso ng proyekto, hindi pa ramdam ng mga residente. Ayan na yung progress, pero dito sa amin wala pang progress. Kaya kami hanggang ngayon nangangamba pa rin pagka sana wala dumating na malakas na bagyo. Katunayan, halos umabot sa leeg ang baha ng tinamaan ng bagyo ang Santo Niño nitong mga nakaraang buwan. Yung dumating ang St. Gerard, wala din naman silang nagagawa din eh. Oo, nagbaon lang sila ng bakal dyan na inaasahan namin na mauumpisa na yung riprap. Wala din. Until now. Mula 2022 hanggang 2025, nasa 31.6 billion worth of flood control projects ang nasecure ng 9 na kumpanya na umano'y pagmamayari ng Diskaya family. Halos 6% ito ng lahat ng flood control contracts sa buong bansa. Kabilang sa mga ito ang Alpha and Omega na nakasungkit ng 7.5 billion worth of projects, St. Timothy na may 7.3 billion at St. Gerard na may 2.3 billion. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, lahat ng ito kontrolado ng Diskaya family. Sinubukan kalabanin ni Sara Diskaya si Soto sa pagkaalkalde nitong midterm polls, pero kalaunay natalo rin. Nitong nakaraang linggo, mismong si President Bongbong Marcos ang nainis matapos makita ang isang 96.4 million peso flood control project sa Bulacan na palpak daw ang pagkakagawa. Ang kontratista rito, St. Timothy Construction, na konektado rin sa pamilya Diskaya. Sa 545 billion pesos na flood control projects, 100 billion lamang napunta sa ilang malalaking firms, habang mahigit 6,000 projects, wala ring detalye kung ano talaga ang naipatayo. Historically, nasuspend na ang St. Gerard ng 2015 at na-blacklist noong 2020 ng DPWH dahil sa anomalyang tax clearance at isang delayed project sa Cavite. Habang nagiging sentro ng usapan ng mga proyektong hindi matino ang kalidad, ipinakita naman ng pamilya Diskaya ang kanilang yaman. Sa panayam ng Bilyonaryo News Channel, kina Sara at Curly Diskaya noong 2024, ipinagmalaki nila ang nasa 40 sa higit 100 luxury cars nila sa garahe. Kabilang ang mga brand na sila lang daw ang meron sa Pilipinas. Sinimulan nila ang St. Gerard noong 2003 hanggang nabigyan daw sila ng pagkakataon sa isang big project noong 2014. Doon na raw nagtuloy-tuloy ang kanilang success. Mula doon sa hindi nyo alam, sa pambayad ng tuition, walang panggatas ng mga bata.
asset na pinag-uusapan natin ng pamilya Diskaya? Hindi namin kinocompute pero yung mga ganun po. Parang kaparang ng title ng ano niyo, ng station niyo, ng bilyonaryo niyo, tunnel niyo. Parang ganun lang din. Hanggang ngayon, wala pa ring official statement na natatanggap ang Bilyonaryo News Channel mula sa Diskaya Camp. Ngayong araw, inasahan ang dapat sanay pagharap ni Sara Diskaya sa media. Kaya lang, hindi ito sumipot sa isang press conference kung saan bahagi siya ng panel kasama ang PDP laban. Doon ipinanawagan ng partido kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag mamili ng iimbestigahang contractors ng flood control projects. Si PDP laban Deputy Spokesperson Ferdinand Topacio nilinaw na hindi siyang abogado ng mga Diskaya. I have no involvement. I have no involvement with the Diskayas. Kami nagpapatawag na imbestigahan. That would be a clear conflict of interest. Hindi rin daw niya alam kung bakit wala si Diskaya kanina. Pero sakaling imbitahan siyang maging abogado nito, sagot ni Topacio, Not for any amount, kahit anong i-offer nila sa akin, I will not serve as counsel for any of the contractors. Kasi nga, PDP is calling for an investigation. Corina, nandito tayo sa mismong site kung saan merong backhoe ng St. Gerard Construction na katabi ng bahay ng mga na-interview natin kanina. At ayon kay Councilor Delio Hatulan, panahon pa raw ni dating Mayor Baby Katakis ang nasabing mga proyekto na siyang namuno sa San Pedro mula 2013 hanggang 2022. At base sa sumbong sa Pangulo.ph, dalawa ang recorded projects ng St. Gerard dito sa Laguna. Ang isa ay sa Calamba at ang isa ay dito sa San Pedro. Pero itong total nung dalawang project na yon ay nasa 140 million pesos. At itong project na kinatatayuan natin ngayon ay hindi kasama doon sa listed projects sa website. At usually, Corina, makikita natin yung mga project cost sa tuwing meron tayong makikitang ganitong construction. Doon nakalagay yung bidder, kung magkano itong proyekto. Pero itong site kung saan tayo nakatayo, wala yung ganoong banner. At ayon kay Hatulan, kasama na sa proposed 2026 budget ng DPWH ngayong taon ang repair at construction ng mga proyekto ng St. Gerard na napuntahan natin ngayong araw. Corina. So lumalabas, Hana, kung ano man ang problema sa mga ginawa ng kontraktor na iyan, pinondohan ulit ang repair. Hindi ba? Ganon yon? Pinondohan ulit kapag nasisira, pagka nababakbak, kahit na ito ay substandard. Yes, Corina, tama. Actually, sabi ni Councilor kanina, itong mga repair ay napondohan na nga at kasama doon sa 2026 proposed budget ng DPWH dahil naubos na raw yung project for yung pondo para sa mga proyekto for 2025. At kung siya lang naman din daw ang tatanungin, wag na raw piliin ang St. Gerard bilang contractor dahil para sa kanya may mga dagok na dinala ito sa mga residente at pumili na lang daw ng mas matino at yung may magandang quality of work na contractor. Balik sa'yo, Corina. Yes, at kung maniniwala tayo, Hana, na mayroong 20%, kung maniniwala tayo sa usapang may 20% sa bawat paglabas ng pondo, habang nasisira, 20% ang 20% yun. Hindi ba, no? Tama, Corina. Okay. At mas malaki ang chance na ito ay posibleng napupunta sa ilang mga politiko na una nang nabanggit ng ilan ding mga kongresista at mambabatas na posibleng merong kasabwat mula sa Kongreso. Corina. Okay, so sa ngayon ay tuloy pa rin ang mga project dyan ng St. Gerard hanggang sa magbigay siguro ng statement ang St. Gerard at sila ay magpabulaan sa mga findings na ganyan. Okay, maraming salamat. Hanati, nag-uulat live mula sa San Pedro, Laguna. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.